Matapos ang pagbagsak ni Assad, Israel may bagong malupit na kalaban at Khamenei kinakabahan na baka magaya sa sinapit ni Assad. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon, araw ng Martes, ay isang mensahe ang inilabas ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para yan sa bagong rehimen na nabubuo ngayon sa bansang Syria, kung saan sinabi ng punong ministro na nais nitong magkaroon ng ugnayan ang kanyang bansa at ang Syria. Pero kung maging bantaan niya ang susunod na rehimen sa Syria laban sa Estado ng Israel, hindi siya mangingiming atakihin ito anumang oras. אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. Bago ang pahayag na ito, nauna nang nagsagawa ang Israel ng nasa halos 300 airstrike sa Syria. Ayon yan sa pahayag ng isang source mula sa Israeli Security Agency. Sinasabing umabot sa 70 hanggang 80% ng puwersang militar ni Assad ang winasak ng nasabing pag-atake. Karamihan sa mga airstrike ay isinagawa sa timog na bahagi ng Syria at sa mga paligid ng lungsod ng Damascus, kung saan winasak nito ang mga Syrian military bases at mga air defense missiles. Ayon kay Netanyahu, ginaya niya lang daw ang ginawa ng Britanya noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan binomba ng hukbong dagat ng Britanya ang mga base militar ng France sa Algeria, upang maiwasan na magamit pa ito ng mga puwersang Pranses na pabor noon sa Nazi. אין לנו כוונה להתערב בענייני הפנימיים של סוריה, אבל בפירוש יש לנו כוונה לעשות מה שצריך לדאוג לביטחוננו. במסגרת הזאת, אני אפשרתי לחיל האוויר להפציץ יכולות צבאיות אסטרטגיות שהשאיר צבא סוריה, כדי שאלה לא ייפלו בידי הג'יהאדיסטים. זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים, כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. Samantala, nagulantang naman ang buong mundo sa naging pahayag ng leader ng rebelding grupo na nagpabagsak kay Assad. Ayon kay Abu Muhammad al-Julani, leader ng HTS o Hayat Tahrir al-Sham, ang pagsakop na ginawa nila sa Damascus ay umpisa pa lamang. Itutuloy nila ito hanggang sa masakop din nila ang Jerusalem na inaangkin naman ngayon ng Israel. والله أيها الأخوة أتيت وليس معي إلا 60 بندقية. أرسلت إلى حلب 7 بنادق، وإلى دمشق 5 بنادق، وإلى درعا 7 بنادق، وإلى حماة 5 بنادق. حماة هذه قاطع حماة. هذا كان كل ما عندي. ومن كان يأتيني مبايعا أقول له نحن أناس ليس عندنا شيء، نعمل هكذا الذي نستطيع عليه. ما لنا اليوم لا نخرج إلى غزوة إلا دبابات ومدرعات وكونكورس وعدة وعتاد وأعداد كبيرة، ولذلك هي حرب أفكار وعقول أيها الأخوة، حرب إيمان، حرب عقيدة. يجب أن نستخدم كل المتاح حتى نحمي أهل السنة. يجب أن نستعمل عقولنا، يجب أن نتضرع إلى الله عز وجل، يجب أن يكون في أعظم لحظات الانكسار يجب أن يكون لدينا عزيمة قوية جدا، وأن لا نفقد الثقة بالله عز وجل أن الله عز وجل سينصرنا. هذا مما لا شك فيه الأخوة، فهو وعد صادق من الله عز وجل مكتوب في أشرف كتاب وهو القرآن الكريم. بإذن الله لا نصل فقط دمشق، بل إن القدس تنتظرنا بإذن الله تعالى. هنا أرض الإسلام، هنا دمشق، هنا فسطاط المسلمين، من هنا يا قدس، من هنا قادمون يا قدس. صبرا يا أهل غزة، صبرا صبرا. Kaugnay sa naging pahayag ng HTS, nauna nang nagpahiwatig din ng suporta ang teroristang grupong Houthi sa nasabing grupo.
Ayon sa isang post sa social media account ni Mohammed Al-Bukaiti, kinatawan ng Ansar Allah Political Bureau ng Houthi, magpapatuloy pa rin daw ang kanilang mga operasyon sa Gaza at hindi umano ito lilihis mula sa kompas ng kanilang pakikipaglaban laban sa mga kaaway ng kanilang bansa. At kung ang grupong HTS ay lumaban sa Israel dahil sa mga pananakop nito sa Golan Heights ng Syria, mangunguna daw ang Houthi sa pagsuporta sa kanila. Sa ibang balita, Khamenei, kabado na dahil baka matulad kay Assad. Sa isang post sa X, kamakailan ay sinabi ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na ang Hezbollah ang siyang nagtagumpay sa digmaan. Yan ang sinabi niya matapos na maganap ang misteryosong pagsabog ng mga beepers at walkie-talkie na pag-aari ng mga Hezbollah sa Lebanon. Isang post na itinuturing na isa sa pinakamaling post sa kasaysayan. Matapos ang ilang oras ay muli siyang nagpost sa kanyang social media account at sinabing ang Resistant Front at ang Hezbollah Front ang magtatagumpay sa huli sa labanang ito. Pero 2 araw matapos ma-post ang nasabing mga mensahe, napatay ng hukbo ng Israel ang kanyang paboritong tauhan na si Hassan Nasrallah. At matapos naman ang mahigit 2 buwan ay bumagsak ang rehimen ni Bashar al-Assad na itinuturing na haligi ng Resistance Front ng Iran at nagtatago ngayon sa bansang Russia. Halimbawa lamang ito ng mga post sa social media na hindi nagkakatotoo. Sa gitna ng mga pagsusuri matapos bumagsak ang rehimen ni Assad, lumabas ang listahan ng mga nanalo at mga talunan sa digmaan mula sa kaganapang ito, kung saan nangunguna ang bansang Iran sa hanay ng mga talunan at kasunod ay ang Hezbollah. Samantalang ang Russia, bagamat tumulong din kay Assad, hindi kasing laki ng Iran ang naging puhunan nito sa Syria at Hezbollah. Pero itinuturing pa rin siyang pangatlo sa listahan ng mga talunan. Napakalaki ng naging kawalan sa bansang Iran. Ang pagbagsak ni Assad ay nagpaguho sa pinakamahalagang bahagi ng tinatawag na Arc of Resistance na mahigit 35 taong inipon at binuo ng Iran bilang pangtapat sa impluwensya ng Israel at Amerika sa rehiyon. Ang pagkawala ng Syria ang naging dahilan umano ng tuluyang pagguho ng arkong binuo ng Iran. Bagaman nananatili pa rin ang mga Houthi, ang mga milisya sa Iraq at ang Hezbollah na ang puwersa ay labis na humina, ang dating solidong alyansa ay nabuwag at naging kalipunan na lamang ng magkakaugnay ngunit mahihinang puwersa. Maging ang pagkakaisa, ang strategic importance at ideolohiya na minsang naging tatak ng proxy network ng Iran ay pawang naglaho na rin. Malinaw na ang kakayahan ng Iran na ipakita ang lakas nito sa rehiyon ay halos naglaho na. At ang mga ambisyon nitong maging dominante sa gitnang silangan ay tila malayo ng magkatotoo. Ang pagbagsak ni Assad ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga patakarang panglabas ng Iran. Pero ang tanong, papaano naman ang mga panloob na usapin? Ano ang mga posibleng epekto ng pagbagsak ni Assad sa loob ng bansang Iran? Totoo na ang pagbagsak ni Assad ay isang malaking dagok para sa Iran. Ngunit higit pa rito, posibleng magdulot ito ng malalim na epekto sa loob ng bansa. Si Assad ay kinamumuhian ng milyong-milyong mamamayan na nagdiwang sa kanyang pagbagsak. Sa parehong paraan, si Khamenei ay kinamumuhian din ng milyong-milyong mamamayan ng Iran. Maaaring ang pagbagsak ni Assad ay magdulot ng alon ng pagbabago na posibleng makaapekto sa pamumuno ng mga Ayatollah sa Iran. Bagaman masyado pang maaga para sabihin na ang mga kaganapan sa Syria ay magdudulot ng domino effect sa Iran, hindi maikakaila na ang nangyari sa Syria ay tiyak na magpapalakas ng loob ng mga puwersa ng oposisyon sa Iran. Maaaring isipin nila na kung kayang bumagsak ni Assad, maaaring mangyari rin ito kay Khamenei. Higit pa rito, ang bilis ng pagbagsak ng isang rehimen na dekada nang nasa kapangyarihan ay maaaring magbigay ng matinding inspirasyon sa mga Iranian na naghahangad ng pagbabago.
kung papaanong maraming Syrian ang dating naniniwala na imposible ang pagbagsak ng kanilang leader, ganon din ang nararamdaman ng maraming Iranian tungkol sa pamumuno ng mga Ayatollah ngayon. Ang mga kaganapan sa Syria nitong nakaraang 10 araw ay maaaring magbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Ang mga pagbabago sa gitnang silangan, kasama na ang nalalapit na pagbabalik ni Donald Trump sa pwesto, ay maaari umanong magdulot ng napakalaking pagbabago sa bansang Iran. Ang pagtaas ng international pressure sa Iran ay maaaring magpalala sa napakahirap na sitwasyong pang-ekonomiya nito, na posibleng magdulot ng discontentment sa mga mamamayan doon. Ang pagkawala ng Syria ay lalong nagpapahirap sa ekonomiya ngayon ng Iran, dahil ito sa pagkawala ng mga daungan sa mga baybaying dagat ng Syria at mga ruta ng kalakalan na itinuturing na napakalaking dagok ngayon sa bansa. Nag-invest ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar sa Syria, kabilang ang mga proyekto sa infrastruktura ng langis at gas, telekomunikasyon at mga proyekto para sa muling pagtatayo ng bansang ito. Mga pondo na tila naglahong parang bula mula nang bumagsak si Assad. Dagdag pa rito, nagbigay din ang Iran ng malaking supply ng langis para sa Syria, kaya't ang pagbagsak ni Assad ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kita ng langis ng Iran. Naghihikahos na ang bansang Iran dahil sa mga sanctions, kaya't ang pagkawala ng Syria ang magpapalala sa sitwasyong ito. Ang pagbagsak ng isang diktadura at matagal ng kaalyado tulad ni Assad ay nagpapakita ng kahinaan ng gobyerno ng Iran. Isang bagay na maaring magtulak sa mga Iranian na isipin na ang kanilang mga lider ay madaling maapektuhan ng mga pangyayaring ito. Ang mga pagkatalo ng Iran laban sa Israel, pati na rin ang kahinaan nito na pigilan ang pagbagsak ni Assad, ay nag-uugat sa imahe ng kanilang rehimen bilang isang mahinang gobyerno. Ayon sa mga analyst, ang mga kaganapan sa Syria ay maaaring magbigay ng bagong sigla sa mga makakaliwang grupo sa Iran, na hanggang ngayon ay nananatili pa ring tahimik mula pa noong 2022. Ang pagbagsak ni Assad ay nagpapatunay na sa pamamagitan ng lubos na pagsisikap, katulong ng mga puwersang panlabas, ay pwede pa ring mapatalsik tulad ng Iran, bagaman ito ay ilang dekada nang nananatili sa pwesto. Maliban sa iba't ibang mga protesta sa Iran, tulad ng protesta dahil sa mga problemang pang-ekonomiya, problemang pampolitika at mga issue tungkol sa tubig, dagdagan pa ng bilyong-bilyong dolyar na nasasayang dahil sa proxies nito ay maaaring magpasiklab sa galit ng mga mamamayan. Ang pagsasayang na ito ng pera ay matagal na umanong napapansin ng mga nagpoprotesta bago pa man matalo ang Hamas, ang Hezbollah at ang gobyerno ni Assad. Pero alam din ng rehimen sa Iran ang nararamdaman ng mga mamamayan nila, kaya't posible na doblehin pa ng Iran ang kontrol nito sa bansa upang pigilan ang anumang pag-aaklas. Isa sa mga paraan na pwede nilang gawin ay dagdagan ang represyon laban sa mga realista o ang pagbibigay ng ilang mga reforma o benepisyo para lamang pakalmahin ang mga nagbabalak na mag-aklas. Higit sa lahat ay ang mabilis na pagbuo ng sandatang nuklear. Kapag naramdaman ng Iran na papalapit na ang mga banta sa kanyang seguridad, maaaring isipin nila na ang tanging sandatang nuklear na lamang ang makapagliligtas sa kanilang gobyerno. Pero syempre, alam din ng Iran na mayroong katapat itong opensiba mula naman sa bansang Israel. Sa madaling salita, ang pagbagsak ni Assad na nagresulta ng paghina ng kapangyarihan at impluensya ng Iran sa gitnang silangan, nagdulot ng panibagong dagok sa kanilang ekonomiya at posibleng nagbigay inspirasyon sa mga oposisyon, ay maaaring magresulta sa mga panloob na kaguluhan na maaaring sumira naman sa katatagan ng rehimeng ito.